Pumalpak ka, Soledad, galit na sigaw ni Madison. Ano bang malay ko sa babaeng iyon at hindi mamatay-matay, at wag mo nga akong pagtataasan ng boses, ganting sigaw nito sa kanya. Pinaikot niya ang mga mata at itinukod ang magkabilang kamay sa hawakan ng beranda. Ano nang gagawin natin ngayon? Alam mo bang pinaghahanap na ako ng mga pulis dahil sa ginawa ko sa factory ni Sandro? Hayop na Cornelio yun. Ikananta pa ko, nang gagalaiting sabi niya. Nilapitan siya nito at inabutan ng wine, kailangan nating makaisip ng bagong plano, unahin na natin si Sandro. Tiningnan niya ito ng masama, huwag mong idadamay si Sandro dito dahil hindi siya pwedeng mawala, mahal na mahal ko siya. Tumawa ito ng payak at tinignan siya nito ng may pangungot siya. Ipinagpipilitan mo ang sarili mo sa isang taong hindi ka naman gusto, tinawanan siya nito. Wala kang pakialam, humalukip-kip ito, pareho tayo ngayong hinahanap ng batas, pareho tayong makukulong oras na lumabas tayong dalawa. Hindi ba't may kapatid ka? Balita ko close sila ni Berna. Ano kaya kung gamitin mo ang kapatid mo para ipain kay Berna? Tayo na mismo ang papatay sa kanya. Kapag nawala siya magiging kayo ng manugang ko. Hindi ako makukulong at pwede pa tayong magsosyo sa negosyo ko. Napangiti siya, tama ka, inagaw niya ang basong hawak nito at ininom ang laman yun. Hindi ko alam na may utak ka rin pala. Ngumisi si Soledad, nagtawanan silang dalawa nito habang nagiinuman sa rest house ni Soledad na nasa Monte Claro. Abala si Berna sa pagluluto ng merienda nila nang tawagan siya ni Sandro, mabilis ang naging paghinga niya nang sagutin ang tawag nito. Tiningnan niya sina Arian at Erlinda bago siya magsalita. Hello, Berna. Sorry kung naistorbo kita pero kailangan ko ng tulong, nilalagnat si Janela at hindi ko alam ang gagawin ko. Napalunok siya, painumin mo ng gamot, wala ba si Manang Rosing dyan? Nagtinginan sina Arian at Elvira. Kinikilig pa ang mga ito habang nagsisikuhan. Okay sige, ibinaba nito ang tawag sa kanya, humugat siya ng malalim na hininga. Hindi ka ba pupunta, Berna? Pamangkin mo kaya yun, palatak ni Elvira na kumukuha ng Shanghai na inilalagay niya sa plato. Baka natatakot siya na maalala niya si Sandro, asar naman ni Arian. Pinatay niya ang gas stove at tumungo sa refrigerator para kumuha ng 3 bottled soft drinks, umupo siya sa silya at hinarap ang mga ito. Ano bang ugali ni Sandro, kunwari tanong ng mga ito? Sweet, sabi ni Arian na umarte pa na kinikilig. Kering macho, natatawang dagdag ni Elvira, napangiti siya at pinigil ang kanyang pagtawa. Hindi mo ba talaga siya maalala, girl? Tak ang tanong ni Arian na nakatitig sa kanya. Magtatanong ba ako kung nakikilala ko siya? Tumayo siya at tinanggal ang apron na suot niya. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Elvira na hinarang ang daraanan niya. Kay Sandro, kay Janela, pinamulaan si Berna ng mukha sa pilit na pag-iwas niya. Nag-appear sina Elvira at Arian, go girl. Nako, sana maampag ka nang bumalik na ang alaala mo para sa kanya. Nako, isa lang solusyon yan. Girl, namilog ang mga mata ni Arian at hinawakan siya sa magkabilang balikat niya. Magpahalik ka, humalakhak ito na sinundan pa ni Elvira. Inirapan niya ito, hi, ewan ko sa inyo, pagkatalikod niya ay napangiti siya, at napailing sa kalokohang naiisip ng mga ito. Palakad-lakad si Sandro sa sala habang nakapamulsa ang magkabilang kamay niya sa pantalon niyang suot, hindi niya alam ang gagawin niya, dahil inaapoy ng lagnat si Janela. Hindi niya alam kung ano ang ipapainom niyang gamot dahil wala siyang pagtatanungan, wala si Manang Rosing, umuwi ito ng probinsya nito sa di niya malamang dahilan. Wala rin si Manong Tasyo na sumunod dito nang malaman nitong umalis ang asawa nito. Aakyat na sana muli siya ng hagdan nang may humantong kotse sa harapan ng bahay niya, bumusina ito ng sunod-sunod. Mabilis na pinuntahan ni Sandro ang gate para buksan yon. Bumaba ng kotse si Berna at ngumiti sa kanya, akala ko hindi ka darating. Hindi ko rin kasi matiis ang pamangkin ko, wala ba kayong kasama rito? Teka, may ipinainom ka na bang gamot sa kanya? Tanong nito habang naglalakad at kasunod siya. Wala pa, tumigil ito sa paglalakad at masamang tumingin sa kanya. Wala, tumaas ang boses nito, agad nitong tinungo ang kusina at kumuha roon ng palanggana at nagpainit ng tubig sa heater. Inutusan siya nitong kumuha ng bimpo.
May mga gamot ba kayong stocks, tempra, na natiling nakatitig siya rito? Halos 1 linggo niya itong hindi nakita dahil hindi niya alam kung umiiwas ito sa kanya, o sadyang nakalimutan na talaga siya nito. Sandro, antag nito sa kanya, meron nasa kwarto ni Janella. Napailing ito at naunang umakyat sa hagdan, siya na ang kumuha sa bimpo at palangga ng may maligamgam na tubig. Hininaan nito ang aircon at tinanggal ang kumot ni Janella, idinantay nito ang palad nito sa likod ng anak niya, kumuha ito ng bagong damit at binihisan nito ng pang-itaas. Tita Berna, osel ni Janella, don't worry, sweetie, nandito na ako, iinom ka ng medicine, okay? Tumango ang anak niya, iniabot niya ang gamot dito at ang isang basong tubig, pinapanood niya si Berna na inaasikaso ang anak niya, muling nakatulog si Janella habang hawak ni Berna ang kamay nito. Salamat, sabi niya habang nakaupo sa paanan ng kama ng anak niya. Hindi mo kailangang magpasalamat, obligasyon ko ito bilang isang tita ni Janella, isa pa mahal ko ang bata. Inayos nito ang kumot ni Janella, uuwi na ako. Magiging okay na siya. Kapag tumaas muli ang lagnat niya, dalhin mo na sa hospital. Marami pa akong gagawin at... Berna, iniiwasan mo ba ako? Malungkot na tanong niya rito. Hindi, at bakit mo naman yan itinatanong? Mabilis itong humakbang palabas ng kwarto ni Janella, sumunod siya rito at hinila ang kamay nito. Sandali lang, Sandro, tumingin ito sa kamay nitong hawak niya. Sabihin mo nga sa akin, Berna, hindi mo ba talaga ako naalala? Ilang linggo kong sinusubukang kausapin ka. Ipaalala sa iyo ang lahat pero pinipili mong iwasan ako sa tuwing nakikita mong lumalapit ako sa iyo. Alam ko namang sobra kang nasaktan sa pagkawala ni Darwin, naiintindihan ko yun. Masakit para sa akin pero tiniis ko. Sinabi mong hindi mo ako maalala, pero kilala mo ang lahat. Bakit mo ba ipinagpipilitan na sabihin yan sa akin? Ano ba talagang gusto mo? Binitawan ni Sandro ang kamay nitong hawak niya, Berna, mahal na mahal kita. Napalunok si Berna sa sinabi ni Sandro sa kanya, pinipilit niya ang sariling magpakatatag pero hindi niya magawa. Hindi mo dapat sinasabi yan sa akin dahil hindi ko maramdaman na. Hinapit nito ang bewang niya, hindi ba talaga, Sandro, kumabog ng malakas ang puso niya. Bakit hindi mo sabihin ngayon na hindi mo ako nakikilala? Nakangising tanong nito sa kanya at iniangat ang baba niya. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito, dahil 1 pulgada na lamang ang layo nila sa isa't isa. Wala akong sasabihin dahil pinutol ni Sandro ang sasabihin ni Berna nang halikan nito ang mga labi niya. Noong una ay itinulak niya ito hanggang sa kusa na niyang tugunin ang halik nito sa kanya. Sabi nito nang humiwalay sa kanya, ngayon mo sabihin na hindi mo ako matandaan. Tumulo ang mga luha niya sa harapan nito, at hindi na niya napigil ang sarili niya. Sorry, pinahid nito ang mga luhang tumulo sa mga mata niya gamit ang magkabilang palad nito, hindi na kita pipilitin, hihintayin ko na lang na maalala mo ako, at kahit na gaano katagal maghihintay pa rin ako, huwag naman sanang umabot sa edad na dahil senior citizen na ako noon. Natatawang naiiyak siya sa biro ni Sandro, umiyak siya sa kadahilanang iyon na lamang ang alam niyang paraan, para tumigil ito sa pangungulit sa kanya. Lalo na ngayon na hinuhuli ng mga pulis si Madison, dahil sa pagiging mastermind nito sa panununog ng factory ni Sandro, nalaman niya iyon kay Orlan, at nakakatiyak siya na habang hindi pa ito nahuhuli ay walang kasiguraduhan ang kaligtasan niya, dahil sa sinabi ni Orlan na posibleng dahil sa pagmamahal nito kay Sandro ay nagawa nito ang bagay na yon. Sira ka, niyakap siya nito, palagi mong tatandaan na mahal kita, at please, wag mo na sana akong iwasan, Berna, tutulungan kitang maalala mo ako, maalala mo ang mga masasayang alaala nating dalawa, ipapaalala ko sa iyo kung gaano ako kaguwapo, biro nito na naging dahilan para matawa siya. Oh, kalma, baka ma-in love ka na, mahinang sabi nito ng kalasin ang pagkakayakap sa kanya, at titigan siya sa kanyang mga mata, mahal na mahal kita, muli siya nitong sinakop ang mga labi niya, hindi na siya tumutol at sinabayan na lamang ang paggalaw ng mga labi niya. Ano ba, Ate Madison, hindi ka pa ba sa suko? Pinaghahanap ka na ng mga pulis, saan ka na naman ba pupunta? Habol na tanong niya rito habang pababa ito ng hagdan. Ano bang pakialam mo sa mga ginagawa ko? Kung sina mom at dad nga hindi ako pinapakialam, ikaw pa kaya, and please, kapag may mga pulis na nagtanong kung nasaan ako, sabihin mo hindi mo alam,
na hindi pa tayo nagkikita, ikaw na ang baalang magsinungaling, I have to go. Sinundan niya ito, ate, kung wala kang kasalanan, then sumuko ka, you must face the consequences that you make, be matured enough para I handle ang mga ito on your own, hindi itong idadamay mo pa ako para takpan ang mga kasalanan mo. Sinampal siya nito, wala kang utang na loob, ano bang alam mo? Ha, kapatid mo ako kaya kailangan mo akong sundin at hindi mo ako dapat pangaralan. Noong gumagawa ka ng mga kalokohan mo sa school, sino ba ang unang lumalapit sa iyo? Hindi ba ako, tapos yan lang naman ang hinihing ko sa iyo, kung ayaw mo akong tulungan, di wag. Just shut your mouth, tiningnan siya nito ng masama, pansin niya ang mapupulang mga mata nito. Ate Madison, nagda-drugs ka ba? Hinayla niya ang kamay nito. Ano bang pinagsasabi mo? Bawi nito sa kamay nitong hawak niya. Kukuha tayo ng magaling na abogado at sigurado akong hindi ka makukulong. Gabriel, kung hindi mo ako pinakialaman noon, sana ngayon wala na akong problema, patay na sana si Berna. At kulong ka na sana ngayon, bumabalik na naman ba ang sakit mo, Ate Madison? Nagtitake ka pa ba ng gamot mo? Nag-aalalang tanong niya rito. Wala akong sakit, kung ayaw mong madamay dito, huwag mo na akong pakialaman, buhay ko ito at labas ka rito. Gabriel, tuluyan na itong lumabas ng bahay nito, sinundan niya ito pero tumakbo ito palayo. Ate Madison, habol na tawag niya rito pero wala na siyang nagawa kundi ihatid ito ng tingin habang sumasakay ito sa itim na van na nakaabang sa gate nila. Malaki ang ipinagbago nito mula noong hindi na niya nakikitang kasama ito ni Sandro. Ilang beses na rin niya itong nakikitang naglalasing, at nagmamakaawa sa harapan ni Sandro, kapag nadadatnan niya ang mga ito sa ganoong sitwasyon ay umaalis na lamang siya. Sinubukan niyang gantihan si Berna para eparanas sana rito ang pakiramdam na mapaglaruan, pero hindi niya nagawa dahil sobrang bait nito sa kanya, at nitong mga nagdaang linggo ay pakiramdam niya nahuhulog na ang loob niya rito. Hinihintay ni Berna si Gabriel sa coffee house na malapit sa resto bar na pagmamay-ari nito. May importante raw itong sasabihin sa kanya, kahit masama ang pakiramdam niya ay pinilit niyang makipagkita rito. Humihigop siya ng kape habang pinakanak ang sumusulyap sa pintuan ng coffee shop, maya-maya pa ay dumating na si Gabriel kasama nito si Agent Orlan, tumayo siya habang papalapit ang mga ito. Kanina ka pa ba naghihintay, Berna? Tanong ni Gabriel na umupo sa tabi niya. Hindi naman, halos magkakasunod lang tayo, bakit nga pala kayo magkasama? Tanong niya na nagpapalit-palit ang tingin sa dalawa. Makikipagtulungan na raw si Gabriel sa atin para mahuli ang kapatid niya, tumingin ito kay Gabriel. Alam kong mahirap ito dahil kapatid mo si Madison, pero kailangan mo itong gawin para na rin sa kabutihan ng lahat, para kay Berna. Gusto kong ipaalam sa inyo na sinundan ko si Madison noong isang araw, at nakita ko na nagkita sila ni Soledad sa sementeryo, sinundan ko sila pero sadyang matinik si Soledad at nailigaw ako. Kinabahan siya, ngayong magkasama na silang dalawa, paano kung? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Berna, mainit ang sitwasyon nila ngayon at limitado ang galaw nila, lalo na't hinahanap ng mga pulis si Madison ngayon at hindi ako titigil, para kumuha ng sapat pang ebidensya upang mahuli na rin si Soledad. Huwag kang mag-alala, Berna, nakaisip na ako ng plano para mahuli ang kapatid ko, hindi naman siya ganoon dati. Sobrang saya ni Ate Madison noong wala ka pa sa buhay nila ni Sandro, pero nagbago lahat ng iyon nang dumating ka, at ikaw ang minahal ni Sandro at hindi siya. May sakit si Ate Madison, mayroon siyang physiological mental health condition, wala sa katinuan ang isip niya at kaya niyang gumawa ng mga masasamang bagay. Nakadama siya ng awa para kay Madison. Kung papayag ka, Berna, wala na akong iba pang maisip na paraan kundi ang ipain ka sa kanila. Ipain kanino, Orlan? Tanong ng isang tao mula sa kanilang likuran, sabay-sabay silang napalingon sa nagsalita. May problema ba, at bakit kailangang ipain si Berna? Naningkit ang mga mata ni Sandro habang tinatanong nito si Orlan. Tumayo si Orlan, pare, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa Manila ka at inihatid mo si Janella? Pag-iiba ni Orlan sa usapan? Wala ba kayong balak na sabihin sakin ang pinag-uusapan ninyo? Kung tungkol ito kay Berna at kay Madison, bakit nagmumukhang labas ako sa pinag-uusapan ninyo? Lumakas ang boses ni Sandro na naging dahilan para pagtinginan sila ng mga ibang tao na naroon sa coffee house. Umupo ka, pare. Hinawakan ni Orlan ang balikat ni Sandro pero agad yung inalis nito,
Halatang galit na ito sa kanila. Bakit nandito si Gabriel? Alam mo ba kung nasaan ang ate Madison mo? O baka magkasabwat kayong dalawa at ipapahamak mo lang si Berna? Nang gagalaiting tanong ni Sandro. Pare, nandito si Gabriel para tulungan tayo na mahuli si Madison, at para mahuli na rin si... Alam mo ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang kapatid ko, sa lahat ng nangyayari ngayon, Sandro, ikaw ang may kasalanan, pinaasa mo ang kapatid ko sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa negosyo mo. Hindi ka ba nakukonsensya na dahil sa iyo gumagawa ng masama ang kapatid ko? Akala mo ba hindi ko alam na ilang beses na siyang nagmakaawa sa iyo para lang mahalin mo siya? At kahit na ipinagtatabuyan mo siya patuloy pa rin siyang lumalapit sa iyo, natatandaan mo noong huling punta mo sa bahay ni Ate Madison, noong araw na iyon gusto niyang ipapatay si Berna. Mabuti na lang napigilan ko ang lalaking inutusan niya. At ngayon, kung makaasta ka para bang wala kang nagawang mali, tumayo si Gabriel sa kinauupuan nito at marahas na hinila ang kwelyo ng suot na polo shirt ni Sandro. Sisihin mo ang sarili mo. Agad rin itong binitawan ang kwelyo ni Sandro. Sinulyapan niya si Sandro at napailing sa inasal nito. Sinundan ng dalaga si Gabriel habang papalabas ito ng coffee house. Nalungkot siya para kay Gabriel at nauunawaan niya ito. Hindi niya alam ang relasyon ni Sandro at Madison noon. Kung sana alam lang niya hindi sana niya ginulo ang dalawa. Hanggang ngayon sana buhay pa rin si Darwin at hindi ito nadamay sa gulo ng buhay niya. Naiwan sila ni Orlan sa loob ng coffee house habang nakatingin siya sa labas ng pinto. Tama si Gabriel, siya ang punot dulo nito, at kasalanan niya kung bakit naging masama si Madison. Pare, gusto lang tumulong ni Gabriel, at tama naman siya, alam nating dalawa na dahil sa iyo kung bakit nagkaganon ang kapatid niya. Nagulat ako muntik na rin palang ipapatay ni Madison si Berna, umiiling-iling si Orlan. Antong hininga siya, ipapainin niyo si Berna para mahuli si Madison, bakit hindi na lang ako, tutal ako naman ang may kasalanan sa kanya. Pare, may isang bagay ka pang dapat malaman, hindi lang si Madison ang problema natin ngayon kundi si... Pumasok muli si Berna sa loob ng coffee house, kinuha nito ang bag nitong naiwan nito, sinulyapan nito si Orlan. Aalis na ako, sa ibang araw na lang tayo mag-usap, sabi nito na tinalikuran silang dalawa. Tumayo siya para sundan ito, naiwang naiiling si Orlan at nagkibit balikat habang nakatingin sa kanya. Berna, sandali, sigaw niya habang nakasunod dito. Gustong tumulong ni Gabriel pero anong ginawa mo, ininsulto mo siya. At bigla ka na lang susulpot sa harapan naming tatlo tapos aasta ka ng ganon. Nag-uusap kayo nang hindi ako kasali, pagkatapos iyon ang maabyutan kong usapan ninyo. Gusto mong ipain ka, para ano? Para sa sarili kong problema. Hindi ko nakakayaning may mangyari pang masama sa iyo. Berna, kung si Darwin nagawa niyang magsakripisyo dahil sa iyo, kaya ko rin yung gawin, hindi kita hahayaang mapahamak. Sana maisip mo rin na nag-aalala lang ako sa iyo dahil mahal na mahal kita. Malungkot na sabi niya habang nakatitig sa mga mata ni Berna. Hindi mo yun kailangang gawin. Nawalan na ng mommy si Janella, hindi ko hahayaan na mawalan naman siya ng daddy dahil sa akin. Aalis na ako at huwag mo na akong sundan, ito na ang huling beses na magkikita tayong dalawa. Pinigil niya ito, tatakasan mo na naman ako, iiwasan mo na naman ako. Hanggang kailan ka magpapanggap na hindi mo ako maalala? Alam ko na ang lahat, Berna, narinig ko kayo ni Orlan noong isang araw na nag-uusap, hindi mo kailangang magpanggap para iwasan ako, kung sa tingin mo nakakabuti yun sa akin. Hindi, mas lalo mo lang pinapahirapan ang loob ko, at kung akala mo hahayaan kitang umalis, that will not happen, Berna. Galit na sabi niya na nagtaas ng boses dito, napatigadol si Berna sa sinabi niya, bakas ang matinding gulat sa mukha.